Purihin si Lord, kayong mga nasa langit. Purihin siya kasi malakas siya at makapangyarihan. Purihin ang kahangahangang pangalan ni Lord. Sambahin si Lord sa ganda ng kabanalan niya. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat Ama sa mapagpalang gabing ito na nagkasama-sama kami upang pagbulay-bulayan ng iyong mga salita sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga nasa kanilang sariling tahanan na nawa ay may kalakasan at kagalingan ng bawat isa. Bigyan niyo po ng kagalingan ng mga may karamdaman at nangangailangan ng inyong pagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangkin
Nais ko pong basahin sa inyo ngayong gabi ang batayang teksto ng ating mensahe na pinamagatan kong ang mensahe ng Panginoong Hesus. Hango ito sa Ebanghelyo ni Lucas 4:16 hanggang 30. Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa, at doon ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon." Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, 'Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili.' Marahil sasabihin pa ninyo, 'Gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum.' Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel nang hindi umulan, maraming biyuda sa Israel nung panahon ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang biyuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel nung panahon ni Eliseo, wala ni isa man pinagaling at nilinis, maliban kay Naaman na isang taga-Syria." Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at tinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Dahil batid ni Jesus na siya ay hinirang o isinugo ng Ama na ipangaral ang mabuting balita sa lahat, pinuntahan niya hanggat maaari ang lahat ng tao, maging ang kanyang mga kababayan sa Nazaret. Ang kanyang mga pananalita ay hinangaan at pinuri ng karamihan na mahusay. Ngunit hindi mapigilan ng iba na magtanong, "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" Tanong nila. Hindi nila mapag-ugnay iyong kanyang pagiging mahusay na magsalita bilang isang guro sa kanyang pagiging anak ng isang karpentero. Kilala nila ang karpentero at ang pamilya nito, ngunit hindi nila matanggap na isang propeta o guro o may isang propeta o guro sa kanyang pamilya. Ano ang implikasyon o pinapahiwatig na kahulugan nito? Walang karapatan si Jesus na mangaral sa kanyang mga kababayan. Kilala nila siya at ang kanyang pamilya bilang mga karaniwan at mahirap lamang. Ang ganitong pagmamaliit sa kanya ay tulad na rin ng kasabihang, "Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili." Para na rin sinasabi nila sa kanya, "Mangangaral, pangaralan mo muna ang iyong sarili."
umayos ka muna bago mo kami ayusin. Kuminsan ganito ang hamon na hinaharap ng mga tagasunod at lingkod ni Kristo, tulad mo at tulad ko. Kung kilala ka o ang iyong pamilya ng mga taong binabahaginan mo ng iyong pananampalataya, o kung may mga miyembro ng kanyang pamilya na hindi nakakaabot sa pamantayan para sa mga tinawag na maglingkod, ay pipintasan ka, pupulaan ka. Kaya ang iba ay napanghihinaan at bumibitaw, sumusuko na lang sa pagbabahagi ng pananampalataya. Tanggap ni Jesus ang ganitong pag-uugali ng mga taong kilala siya, mga taong naghahanap ng patunay ng mga tanda at himala, tulad ng kanyang mga ginawa sa ibang lugar. Sa palagay ni Jesus, ay kanilang sasabihin ito sa kanya, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga ginawa mo doon sa Capernaum. Naghahanap ang mga tao ng mga tanda at himala bago sila maniwala at sumunod sa Kanya. Katunayan, ito ang turo ni Jesus. Walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. O ang isang propeta ay hindi ginagalang sa sarili nitong bayan. Hindi ito nangangahulugan na hindi na niya pupuntahan ang mga kababayan niya. Pinuntahan sila ni Jesus, ngunit hindi niya hinayaang sila ang magdidikta ng kanyang gagawin para lamang kilalanin siya o tanggapin siya at nang masabi na siya ay para sa kanila. Ang totoo, hindi para sa kanila si Jesus. Si Jesus ay para sa Diyos. Nagbalik tanaw si Jesus sa mga pangyari ng nakaraan. Tulad noong si Propeta Elias ay nagpahayag na hindi uulan sa loob ng ilang mga taon. Sa panahon ng tagtuyo at tagutom sa buong lupain, siya ay pinapunta sa isang byuda sa Sarepta, sa Sidon, na magpapakain sa kanya. Sinabi ni Jesus, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon, 3 kalahating taon, at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, hindi sa Israel. At ang sumunod na sinabi ni Jesus ay ang nangyari naman kay Propeta Eliseo. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Ang pagbanggit ni Jesus sa dalawang pangyayaring ito ay ikinagalit ng mga tao. Bakit kaya? Dahil ba sa ang nagpakain kay Propeta Elias ay isang byuda na taga-Sarepta sa Sidon? At dahil sa ang pinagaling ni Propeta Eliseo ay si Naaman, isang pinuno ng hukbo ng sa Syria, sila ay kapwa mga hentil. Sinulat ni William Barclay ang pangungusap na ito. What angered the people was the apparent compliment that Jesus paid the Gentiles. Ang kinagalit daw ng mga tao ay yung maliwanag na papuri ni Jesus o yung papuring binigay ni Jesus sa mga hentil sa kanyang mga halimbawang ito. Ayon pa kay William Barclay, para sa mga Hudyo, sila lamang ang bayan ng Diyos at sobrang hinamak nila ang lahat. Ang kanilang paniniwala, God had created the Gentiles to be fuel for the fires of hell.
At ngayon, narito ang tagapangaral na ang mga salita ay nagpapahiwatig na ang mga hentil ay pinabura ng Diyos. Napag-isip-isip nila na ang bagong mensaheng ito na kanilang narinig ay hindi ang inaasahan nila. Ano ang mensahe ni Jesus? Una, sa Panginoon, ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Wala siyang itinatangi o pinapaburan. Lahat ay inalaya niya ng buhay, pag-ibig, paglilingkod upang hanapin at iligtas nang sa gayon ay tumanggap ang lahat ng masagana at ganap na buhay mula sa Kanya. Sabi sa Deuteronomy 10:17, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan, kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Sabi naman sa Roma 11:32, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maitpadama niya sa kanila ang kanyang habag. Upang maipadama niya sa lahat ang kanyang habag. Ikalawa, ang Panginoon ay di pinanghinaan ng loob na ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan sa lahat. Ito ay sa kabila o sa gitna ng paghamak sa Kanya, pagmamaliit ng mga tao. Di siya nasiraan ng loob. Kung mayroong mga umuusig at nagtangka ng kanyang buhay, hindi siya napigilan ng mga ito na ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat. Katunayan, ito pa nga ang nagpaalab at nagpasigla sa kanya na magpatuloy hanggang matapos niya ang lahat ng ipinapagawa sa kanya ng Ama. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na sila man ay dadaan sa mga kahirapan o kapighatian na pinagdaanan niya, ngunit masusumpungan pa rin nila ang kapayapaan. Sabi ni Jesus sa Juan 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ang sanglibutan. Na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Ikatlo, ang Panginoon ay matiyagang maghihintay sa pagbubukas ng buhay ninuman upang siya ay tanggapin at sampalatayanan. Di kailanman ipipilit ng Panginoon ang kanyang sarili kanino man. Ang nais niya ay kusang loob at buong pusong pagtitiwala at pagsunod sa ganitong diwa na hayag sa lahat ang kanyang wagas at totoong pag-ibig na kahit di pa natin siya inibig, ay inibig na niya tayo at inalay ang kanyang buhay upang tubusin tayo sa kasalanan. Ganito ang sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma 5:8. Romans 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Iniibig na tayo ng Diyos. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya, kaibigan, kapatid, habang may panahon, habang may buhay, tayo, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Sumunod tayo, maglingkod tayo sa Kanya, at ipamuhay natin ang Kanyang mensahe na narinig natin
at naway marinig din ng iba na sa Panginoon, ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Ang Panginoon ay di pinanghinaan ng loob na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat. At ang huli, ang Panginoon ay matiyagang naghihintay sa pagbubukas ng buhay ninuman upang siya ay tanggapin at sampalatayanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Samahan niyo po ako sa panalangin para sa mga kahilingan ng mga kapatid ng ating bayan at maging ng buong mundo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo sa patuloy na paghahatid mo sa amin ng mensahe ng buhay. At nawa ay manahan sa amin ng iyong mga salita at maisabuhay namin ito araw-araw at maranasan namin ang pagtatagumpay sa patuloy naming pagsunod at pagsasagawa ng iyong salita. Dalangin namin ang kahilingan ng aming mga kapatid para sa kanilang kagalingan, O Diyos. Tulad ni Alvin Panganiban, kapatid na Lenny Yap, Nori Villanueva. Patuloy na dalangin namin si Mother Linda at si Ernie Leongson sa mga pinagdadaanan nilang gamutan, O Diyos. Si Ate Raquel Lucena, si Aga Silvestre, si Fiscal Glo de Guzman. Nawa ang mga pamamaraan ng medical procedures, O Diyos, ay magtagumpay at magbigay sa kanila ng kagalingan. Dalangin namin ang inyong pagsusustain sa buhay ng mga taong dumadaan sa treatment ng dialysis katulad ni Pastor Harold Cruz dahil sa diabetes. Maging si Jenny Ordinario, Panginoon, na nakikipaglaban sa cancer. At ganoon din si Deaconess Sheila Dairit. Dalangin po namin, Panginoon, ang kapangyarihan po ninyo ang maggumawa ng himala para sa kanilang buhay. At tuluyang matalo, mawala ng kapangyarihan ng karamdaman sa kanilang katawan at sila'y gumaling, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya. Panginoon, patuloy din naming panalangin ang ginagawang impeachment trial laban sa aming pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Nawa ito ay maging patas at makatarungan, lalong-lalo na ang mga senator judges na magsasagawa ng paglilitis sa mga araw na darating. Sila nawa ay maging makatarungan at walang pinapaboran. Magbabase sila ng kanilang desisyon sa mga ebidensya at sa nararapat, Panginoon. Hindi naimpluwensyahan, hindi pumapabor kanino man. Pagpalain niyo ang impeachment trial na ito hanggang sa matapos, hanggang sa maglabas ng desisyon sa darating na panahon. Patuloy na pagpapala rin sa aming mga pinuno, makitaan sila ng katuwiran, ng integridad, ng kalinisan, ng kalooban, ng pagmamalasakit sa kapakanan ng bayan, ng pagmamahal sa inang bayan, O Diyos.
at hindi hayaan na ito ay madungisan ng anumang paglapastangan sa katuwiran at katarungan, O Diyos. Ang sinumang mga tumatakbo o umiiwas sa katarungan, Panginoon, ay panagutin po ninyo. At dumating ang panahon na hindi na ho makakatakas sa batas at katarungan po ninyo, O Diyos. Patuloy na pagpapala rin sa mga pag-uusap pangkapayapaan sa pagitan ng Israel, ng US, at sa pagitan ng Israel at Iran, kasama ng US, O Diyos. Nawa ay maabot ang pagkakasundo, ang paghahanap ng kapayapaan para sa kapakanan ng maraming mga mamamayan ng iba't ibang mga lahi, at patuloy na makapagpatuloy ang magandang pamumuhay ng bawat nabubuhay sa mundo, Panginoon. Walang hindi mabuhay sa pagkatakot o sa anumang pangamba ng kaguluhan, ng karahasan, O Diyos. Dalangin po namin ang pangingibabaw ng kapangyarihan ng iyong Espiritu sa lahat ng dako. Panginoon, pagpalain niyo ang mga ministeryo ng Iglesia na nakatakdang isagawa sa mga darating na araw. Nawa ang kapahayagan ng inyong biyaya, ng inyong pag-ibig, ng inyong habag ay mahayag sa mga gawaing ito. At makita ang inyong kadakilaan, kabutihan, katapatan na ipinangangaral, ipinamumuhay, at ipinagdiriwang, O Diyos, ng lahat ng lumalapit sa iyo, Panginoon. Salamat po. Purihin po kayo sa gawaing ito at kasangkapanin niyo pong ito, na ito ay makapaghatid ng pag-asa, ng kalakasan, ng katatagan, O Diyos, sa pananampalataya, ng buhay para sa mga mananampalataya. Salamat po. Sa iyo ang alay naming pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat, at pag-aalay ng aming mga buhay sa patuloy naming paglalakbay at paglilingkod sa iyong kapurihan at karangalan lamang. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.